may persons of interest na ang DICT sa nasa likod ng panghahack sa website ng Kamara. Sa ngayon ay naka-down muli ang site ng mababang kapulungan dahil sa mga na-detect na kahina-hinalang aktibidad. Ang sentro ng balita mula kay Melales Moras. Naniniwala ang DICT na local hackers o mga Pilipino lang din ang nasa likod ng nangyaring hacking incident sa website ng Kamara nitong weekend. Gumamit kasi ang nagpakilalang Three Musketeers ng mga salitang Tagalog at ang ipinasok na larawan sa website karaniwang meme din na ginagamit sa bansa. Sa ngayon, hindi muna pinangalanan ng DICT ang mga itinuturing na persons of interest sa krimen, pero masusi na nila itong iniimbestigahan. Kagabi, nagbalik normal na ang operasyon ng website ng Kamara pero sa pinakabagong development, inihayag ni House Secretary General Reginald Velasco na pansamantala muna nila itong dinown muli. Kahit kasi nagpatupad na sila ng security enhancements, may natukoy silang kahina-hinalang aktibidad sa website na ngayon iniimbestigahan na. DICT was kind enough to share with us yung nakita nilang vulnerabilities ng system dito sa House of Representatives. Pero yung kung saan yun, the only thing clear sa amin is local ito. Hindi international. Yan yung hinahanap ngayon ng DICT at NBI. Dahil naman sa sunod-sunod na hacking incident na naiulat sa bansa, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations na mabigyan ng mas malaking pondo ang DICT na siyang pangunahing tumutugon sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ni Appropriations Chair Elizalde Co, makikipagtulungan sila sa Senado ukol dito at maaari ring hugutin sa unprogram funds ngayong taon ang ihahatid na dagdag pondo sa DICT para sa pagpapaigting ng IT security and ransomware countermeasures ng kagawaran. Sa gitna ng patuloy na paglago ng makabagong teknolohiya sa buong mundo, paalalan ng mga otoridad sa lahat, iba yung pag-iingat, mapa-online man o offline. Melales Moras para sa Bayan.